Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino, nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay foundation. Sa panahong mabilis magbago ang mundo, mga balita, damdamin, relasyon, opinyon, madalas nating itanong, saan ba ako dapat kumapit? Ano ang totoo? Ano ang matibay? At ngayon sa unang linggo ng Adbyento, muling pinapaalala sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo ang kahalagahan ng pundasyon, saligan. Isang salita na maaaring hindi natin madalas gamitin pero ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Pundasyon, ang ibig sabihin pagkakatayo sa matibay, sa totoo, sa hindi matinag. Sa Ebanghelyong ito, ikinumpara ni Jesus ang dalawang tao. Parehong nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit ang isa ay sumunod, ang isa ay hindi. Ang una ay tulad ng taong nagtayo ng bahay sa batuhan. Dumaan ang bagyo, bumaha, humangin ng malakas, pero nanatili yung bahay, matatag. Samantalang ang isa na may nagtayo ng bahay sa buhanginan, dumating din ang bagyo, parehong ulan, parehong hangin, ngunit ang kanyang bahay gumuho dahil hindi nakasalig sa matibay. Mga kapatid, ganito rin ang buhay. Lahat tayo ay daraan sa bagyo. Walang sino man ang exempted dito. May dumarating na lungkot, may sakit, may pagkabigo, may tukso. Pero ang tanong ay hindi may bagyo ba? Kundi, saan ako nakasalig? Napakahalagang tanong ito sa panahon ng Adbyento dahil ito ang panahon ng paghahanda. Hindi lang para sa pagdiriwang ng Pasko, kundi paghahanda ng ating puso sa Diyos na darating. Hindi lang ito panlabas na dekorasyon, ang pagkanta ng mga Christmas carols o pagbabalot ng regalo. Panahon ito ng pagbubungkal. Saan ba ako nakasalig? Sa pansamantalang aliw ba? Sa opinyon ng tao? Sa damdamin? Sa yaman? O sa salita ng Diyos? Hindi sapat ang Panginoon, Panginoon, kung ito'y nasa bibig lang. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod, sa pamumuhay, sa desisyon. Hindi ito drama, kundi disiplina. Hindi ito emosyon, kundi pagbubuo ng pundasyon. Madalas kasi, gusto nating magtayo agad ng bahay ng buhay natin. Pangarap, relasyon, layunin. Pero hindi natin iniuna ang pagtibayin ang pundasyon ng buhay. Parang gusto natin ng magandang bahay pero ayaw nating maghukay. Ayaw nating paghirapan ang pundasyon.
Kaya kapag dumating ang unos, wala tayong panghawakan. Guguho. At ano ang matibay na saligan o pundasyon? Mga kapatid, si Kristo mismo. Ang kanyang salita, ang kanyang buhay, ang kanyang halimbawa, ang kanyang katapatan. Kapag doon tayo sumalig, kahit pa mawalan tayo ng yaman, kahit mabigo, kahit mawala ng pangarap, nananatili tayong buo. Hindi dahil sa atin, kundi dahil nakaangkla tayo sa Kanya. Napakahalaga rin ito sa panahon natin ngayon na puno ng ingay. Napakaraming nagsasalita. Napakaraming nagsasabing ito ang totoo. Pero paano natin malalaman kung totoo? Ang batayan ay ang salita ng Diyos. Kapag hindi nakasalig sa Ebanghelyo, kahit gaano kaganda, kahit gaano ka-timely, hindi ito matibay, hindi ito makakatagal. Ang pagiging Kristiyano sa panahon ngayon ay isang hamon ng pagsasalig. At minsan, ito ay katahimikan. Ang pagsalalay sa Diyos kahit walang kasiguruhan. Minsan ito'y pagtitiis. Ang paninindigan sa tama kahit mahirap. Minsan ito'y pagtanggap na hindi lahat ay kontrolado. Pero may Diyos na matatag. At minsan ito'y pagtayong muli. Na kahit gumuho na minsan, maaari tayong bumangon at muling sumalig sa Kanya. Ito rin yung paanyaya ng Adbyento, mga kapatid. Bumalik tayo sa pundasyon. Bago ka magpatuloy, bago mo takbuhin ang Pasko, siguraduhin mong tama ang pundasyon mo. Tanungin mo ang puso mo. Ang desisyon ko ba ay nakasalig sa Diyos? Ang pamilya ko ba ay nakasalig sa pananampalataya? Ang mga pangarap ko ba ay nakasalig sa kabutihan? O baka masyado akong nakasalig sa buhangin ng mundo? Walang madaling bagyo. Pero kapag tama ang ating saligan, hindi tayo matitinag. Hindi natin kailangang takasan ng ulan. Hindi natin kailangang itago ang kahinaan. Sapagkat ang lakas ay hindi galing sa atin, kundi sa Diyos na pinagkakatayuan natin. Magnilay po tayo sa anong bahagi ng ating buhay tayo ay nakatayo sa buhangin at tinatawag tayo ng Diyos na muling sumalig sa Kanyang salita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang aming bato, ang aming lakas, ang aming saligan. Sa dami ng alok ng mundo, ituro mo sa amin ang daan ng katotohanan. Turuan mo kaming pakinggan at isabuhay ang iyong salita upang sa bawat unos kami manatiling nakatayo. Naway ang puso namin ay laging sumalig sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.